Lunes hanggang Biyernes, is have a Philippines Landline Heaven with Filipino jurors, civil grand jury, and trial by jury. Pinapis na gano'n po, at have your ina ang maglingkod. Mataba yung dito doon. Ito na. Muli sa magandang araw, gabi, kapwa Pinoy. Ito naman po tayo sa pipalato ng Pilates Panday Lipunan. Sa pangalan po ng ating producer, si RJ Romel Haliurina. At syempre sa lahat po ng Filipino jurors natin po mga ka-aliado. Sa atin sa Philippine Trial by Jury Movement. Ako pa rin po inyo lagi nakanda maglingkod, Kilatis Lagari po lamang. At syempre sama pa rin po natin sa palatuntunan ngayon na ating po Secretary General Camilo Meriendez. Otol Cam, bumati ka muna sa ating mga taga-subaybay, taga-pamilig. Magandang hapon mga kababayan, Luzon, Visayas, at Mindanao. Sa mga kapatid nating Muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga Ilonggo, maayong hapon sa inyong tanan. Alright, kapwa Pinoy, sa ating pong magpapatuloy ang ating pong topic sa hapon na ito. Napaka-mahalaga po ang topic na ito. Kasi, mamaya na mag-uumpisa ang debate. Yan, ha? Debate sa Facebook group na Gising na Pinoy. Ang topic, trial by jury, angkop ba sa Pilipinas at uubra ba ito? Yan, kapwa Pinoy. Pag sinabi mo angkop ba sa Pilipinas, ang madalas na kontra-argumento laban ka nga doon sa pagpayroon trial by jury sa bansa, no? Madalas, mga tatlong argumento yung meron sila madalas. Una, corrupt daw Pilipino. Hindi po pwedeng maging juror dahil corrupt. Yan, ha? Ang kultura. May kultura ng korupsyon. Ayan. Pagkatapos, kulang daw sa pinag-aralan ang mga karamihan sa mga Pilipino. Hindi nakapagtapos ng elementarya, o kaya ay high school lang ang inabot, may back subject pa. Pangatlo, wala daw sapat na pondo ang bayan para pangsweldo sa mga juror. Napakaganda po po yung mga argumentong yan. At kung ano naman ang kontra-argumento po natin riyan. Meantime, meron pong 7 OFWs, mga miniro po ito sila sa Sierra Leone na malamang ina-offload o hindi pinayagan, ayaw paalisin ng ating bansa. Immigration. Europe immigration. Yes, ayaw silang paalisin kasi nga merong matinding sakit, epidemic doon sa kanilang lugar. Siyempre, maganda din naman ang layunin nating gobyerno para makaiwas sila sa sakit yung ating mga babayan. At bukod doon, baka mamaya pag uwi sa Pilipinas may dala-dala sa sakit na hawa pa ang ating mga babayan. Bukod doon sa isyong yan, na kumbaga parang masyado pakialamero ang gobyerno. Di ba? May right to travel tayo, even the right to die. Kasama yan sa ating mga karapatan, pakialam ng ibang tao for that matter, ng gobyerno, kung gusto na ng isang Pilipino na tapusin na kanyang buhay. May batas ba? Wala ako narinig na nalaman na batas na nagsasabing pagka ang isang tao ay nagpakamatay, mapaparusahan. Patay na. Bukod sa isyong yan, bukod sa aspeto na yan, kapwa Pinoy, Utol Cam, may isa pang mahalaga ding dapat himay-himay. Ano yun? Ano yun? Simple-simple. Ito po yung mga minors
Na, Minero. dinero. Oh. Siyempre, anong minimina nila? Maring gold. At kung ano-ano pa. Laksan. Laksan, no? Mm. Yang mga mineral na yan, uniform ang presyo niyan sa pandaigdigang ng merkado, di ba? Pare-para presyo niyan. Tama. Tama? Mm. Ngayon, ang tanong, bakit nagkukumaho na bumalik doon yung mga OFWs? Samantalang marami namang mga minahan dito sa Pilipinas. Ha? Mm. Ay sagot, simple din lang. Doon, no, nahalaga ng kanilang kapakanan. Sumusunod doon sila ng malaki. Mm. So, that leads us to another question. Bakit kinakaya ng Sierra Leone na magpasweldo ng ganun kalaki sa mga minero nila? Yeah. Ngunit hindi magawa ng nasa mga operator ng mining companies dito sa Pilipinas. Kasi ang nangyayari dito sa atin, lalo na itong contractualization, pinaliliit ng ating pamahalaan ang sahod ng mga workers natin, minero, kahit na ano pa man, mas mababa kaysa ibang bansa. Yeah. Oo. Isa pang issue natin tatalakayin sa hapong ito, yung offloading Offloading. ng Pilipina na lalabas. Yan ay isang Pilipina. Happy mo istorya niya to. Hindi, ganito, may isang Pilipina na imbitahan ng Sheraton Hotel sa Dubai, no? United Arab Emirates. Ngayon, ang Department of Foreign Affairs natin ay in-issuean na siya ng passport. So yung passport na yun, na-forward yun sa Dubai, binigyan ng visa ng Dubai, ng gobyernong Dubai, at siya ay pinapayagang bumiyahe bilang turista sa Dubai. Ngunit kompleto na ang lahat. Nung siya ay papaalis, meron na siyang ticket, nakapagbayad na ng mga fees na hinihingi. Sa huling saglit, siya ay pinababa ng ating Bureau of Immigration. Parang nakakapagtaka, bakit ganon? Na-upload siya, o... Balikan natin mamaya, hihimay-himay natin yan, kikilatisin natin yung issue na yan. Yung time, meron isang EPAL na barangay chairman ko. Yung EPAL na barangay chairman na ito, Metro Manila ba yan? kuwan ito, taga Del Monte. Quezon City. Quezon City. Ngayon, bakit EPAL ito? Barangay chairman na ito. May gumawa siya ng order. Na ipadidemolis niya sa building. May mga nakatira doon. Kapangyarihan niya ba yan? Wala nga sa kapangyarihan niya Pero, kanina, sa harap ng husgado, itinatanggi niya. Kumbaga itong EPAL na kapitan na ito biglang bumahag ang buntot. Kasi illegal yung ginagawa. Illegal. Sabi niya, ang usapin kasi na idinulog sa kaso, humihirit ng issuance ng TRO yung mga bibiktimahin niya. Right? So tinanong siya ng judge, gusto mo yung TRO, yung demolisyon. Sino bang nagdi-demolish? Sabi niya yung pong barangay. Sino in particular sa barangay? Lahat po na akusado, kasama din yung kapitan at mga lupong tagapamayapa. No? Okay. Sino yung kapitan? Tinawag yung kapitan. At asin siya ng kamay. Masunurin bata. Okay. So lumapit siya doon. No? Tinanong siya ngayon ng judge. Sabi niya, judge, kapitan, iba didemolis mo nga ba? Sabi niya, hindi mo. Wala ako karapatan na magpadimulis. Padimulis ng isang struktura para kay chairman ng mga mo. Abogado. Sabi niya sa abogado na, hindi naman pala didemolis paano natin ngayon nililitisin? Di ba? Paano natin lilitisin yung reklamo mo o petition mo for TRO? Ganong tinatanggi naman ng kapitan na ipadidemolish yung building. Inulit doon. Hindi, sabi ng abogado nagsisimulin niya Abogado ng kapitan. Abogado na humihirit ng TRO. Yung mga umuupa doon sa building na yun, sa apartment na yun. Alright? So, sabi ng abogado, nagsisinungaling mo siya. Diba? Sa bagay, hindi pa ipinisenta yung... may sulat May order inilabas nila Nabasa ko yung order Diba? Pinabasa ko pa doon sa isang lupon. Sabi ko, ano ba sa pagkakaintindi mo ito? Diba? Kasi sabi doon, na pinirma ng kapitan, ipatutupad ko. Di ba kakumita siya dyan?
Aba! Para kumita siya yan. Nakanamo. Kasi kung hindi siya may-ari, yung may-ari nakiusap sa kanya. Yun. Diba? Well, may mga higing-higing na may nabigyan ng lechon, nabigyan ng lechon, nabigyan ng 15,000. Ayun. Hindi naman natin sinasabi na yung mga nabigyan o si Kapitan ay nabigyan. Si Kapitan Pabustan, hindi natin sinasabi yun. Pero may mga higing. For example lang yan. Example lang yun. Baka in fairness kay Kapitan, hindi namin sinasabi na ikaw ay tumanggap ng 15,000. Hindi rin namin sinasabi na yung isang mong lupon, lupon niya isa, medyo malakas ang loob siguro dahil nasa City Hall ng trabaho eh. Ano ba apelido nun? Para Santiago yata apelido nun Baka kumaganak ni Miriam. Kumaganak ni Miriam kaya malakas ang loob to hanapin nga natin yung papel. Nandito lang yung papel na yun eh. Di ba? Ngayon, nung itinatanggi niya tol, na, ayan, ayun, Leo Pabustan. Leon pa pala ito, yung kapitan Leon. Masunuri sa trainer ito. Alam mo yung mga Leon, mga tigasin yan eh. Pero takot sila sa trainer. Pag sinabi ng trainer, shit! Ako agad sila. Bagay ako, Leo din ako. I was born Leo in the year of the dog. Yung lupon naman, si Nestor Aguinaldo Sr. So hindi po namin sinasabi, lupon Nestor Aguinaldo Sr. na ikaw ay tumanggap ng lechon ng iyong birthday. Wala kami sinasabing gano'n. Baka. Mas malaki. Lechon. Ngayon. Ito yung tinatanggi ng kapitan samantalang ito, dispositive portion, sabi niya, ito yung pinaka-dispositive portion ng kanyang pinirmahan, barangay case number 24-14. At ito yung nilagdaan niya noong 5 ng Setyembre 2014. Ang sabi dito sa dispositive portion, ngayon, hindi siguro dalawang paragraph ang basahin natin para mas maintindihan. Yamang ang inuobliga ang pinagsusumbong ay hindi tumalima sa nabanggit na kasunduan, gawad arbitrasyon sa loob ng 5 araw mula sa pagtanggap nitong mungkahing pagpapatupad. Ngayong sumakatwid, mukhang wala sa tono, pero binabasa natin ito in toto. Ngayong sumakatwid, sa ngalan ng lupong tagapamayapa at sa bisa ng kapangyarihan at naiginawad sa akin at sa lupon ng batas ng katarungang pambarangay at sa alituntunin nito, isasagawa ko ang pagpapatupad mula sa gamit at personal na ari-arian ang halagang katumbas ng kanilang pagkakautang sa hindi nila pagbabayad at sila ay kusang loob na aalis sa lugar paupahang tirahan. Kalakip nito ang mga sumusunod. Notice of demolition. Illegal yan. Mapayapang pag-aayos. Diba? Notice of demolition. So ipatutupad niya yung demolition. Tama? Ngayon, itinanggi niya, at dahil tinanggi niya, nung ginawa ng judge, dinismiss ang petition. Petition for TRO. Dinismiss. Bakit dinismiss niya? In favor of? Kanino naging? In favor of kapitan. Kasi tinitiro yung kapitan eh. Tinatanggi ng kapitan na hindi siya nag-demolish. So sabi ng judge, Panyero, di-dismiss ko itong kaso mo. Wala naman palang basyan ito eh. Ayaw naman nila i-demolish yun eh. Pero, gagawa ako ng order in open court. In open court, Inorderan niyo yung kapitan. Dahil sa ikaw, sinasabi mo, hindi ka mag-demolish, kaya pagkatawanan mo yan. At oras, na ikaw ay nag-demolish doon, na wala nga namang court order, iko-contempt kita. Mas matindi pa yun kaysa TRO. Kinabahan na siya. Walang bigla pa nga. Hindi niya maintindihan kung ano. Pero nung primerong tapang-tapang nito, no? Yung kumbaga, yung kanyang inigipit, kaibigan niya rin ito eh. Dati ding lupong tagapamayapa sa lugar nila. Kaso magkalaban sila sa politika. So
ginagamit ng ungas na kapitan na to ang kanyang poder para ipitin ang mga kalaban sa politika. Kung hindi ba naman sa damakmak Masama yan, masama yan. Oo, hindi dapat ganun. Diba? Dapat yung mga kalaban mo, i-win over mo. Diba? Pinumin mo ng kape. Magkape kayong dalawa. Diba? Pero huwag mo naman lagyan ng lason yung kape niya. Politics is an issue. Politics of addition dapat. Hindi. Yan nga ito ang sinasabi natin. Kaya natin isinusulong itong pagpahira ng trial by jury. Dahil pagka sa ganitong mga sitwasyon, hindi sila makakapang-api, hindi sila makakapang-abuso sa pwesto. Yung mga nakaluklok. Diba? Malinaw na malinaw yan. Nung sabi nga rin ni Abraham Lincoln, tayong mga mamayan ang may kontrol sa Kongreso at Korte. Diba? Kongreso at Korte. Well, unang-una, ang Kongreso kasi gumagawa ito ng mga batas na pangungutong. May mga batas silang ginagawa na pangungutong. Mukha halimbawa nung IPIRA law. Pero pang malinaw yun, pangungutong. Ginawa din nila yung Mining Act of 1995. No? Malinaw na nakasaad sa saligang batas na 60% ng lahat ng mga miminayang mineral sa ilalim na lupa pag-ari ng pamahalaan. Kahit na ikaw ang may titulo sa lupang yan. No, ha? Kasi hindi mo naman actually binili ng buong-buo yung lupa eh. Kung baga, kung lang yan eh, inuupahan mo lang yan eh. Diba? Leasehold lang yan eh. No? At meron na tinatawag na stewardship of ownership. Kailangan Use of right daw yan. Bukod pa sa use of right, no, kailangan yung lupa na pinaubaya sa iyo, sa pamamahala, no, ay magamit sa mabuti at makinabang yung kababayan mo, yung mga Pilipino. Hindi po pwedeng ikaw lang sosolohin mo lang ang biyaya. Kasi ang lahat ng lupa sa Pilipinas, technically, pagmimiyari na lahat ng Pilipino. Diba? Demokrasya tayo, so technically, pare-pareho ang share natin, hindi lamang sa lupain, kundi sa lahat ng mineral, no, na makukuha, likas na yaman sa ating bansa. Nga lang, dahil sa wala kayong trial by jury, nagagawa nilang paikutan ng batas. Kasi hawak nila yung korte. Hindi sila accountable eh. No? Hindi sila, walang transparency, wala accountability. Alam mo ba kaya ako medyo bumilib dun sa hearing nito? Kasi nung incidentally, nandun din si Attorney Batas Mauricio. Sa hearing. No, meron din sa hearing doon. So muli nagkita kami, no? Siguro matagal-tagal kami din nagkita at ang magandang balita doon, hinamon ko siya. Hindi nasuntukan o kaso Sabi ko, kaka, pwede ba? Samahan mo na ako rito sa Philippine Trial by Jury Movement. Abay mo kanya. Gusto ko yan. Diba? O kaya kasama na natin sa ating Trial by Jury Movement si Atty. Batas Mauricio. Binabati natin si Atty. Batas Mauricio sa kanyang pagsalim. Ngayon, mabuhay ka. Oo, mabuhay ka, kaka. Ngayon, isa pang maganda doon, di kinakalabit ko si kaka eh. Sabi ko, kaka, hindi ba si Judge Jose Paneda? Oo na, siya nga. Bakit? Bakit? Hindi ako masyadong sigurado, ano? Kasi medyo matagal-tagal na rin kami hindi nagkita. Nagkataon naman na si Judge Jose Paneda ay nahiritan ko yan na samahan tayo sa Philippine Trial by Jury Movement. Ganun At ba? pumayag din siya noon pa. Sa Rembrandt kami nag-usap noon. Pumayag din siya na maging legal advisor ng Trial by Jury Movement kasi nasa gobyerno siya. Ano sabi niya sa akin noon? Alam mo, Kit, maganda yan eh. Malaking kaluwagan yan, no? Sa aming mga huwes. No? Masyadong stressful kanya ang aming buhay. Kasi kung may kaso kami dyan, bulungan dito, bulungan doon. Bulong sa kaliwa, bulong sa kanan. Kasi kanya-kanyang bulong yan eh, di ba? Ngayon, kung malakas pa yung nakakasuhan, gagamitan ka pa ng connection sa kung saan. Di ba? Connection sa Malacanang, connection kay congressman, connection kay senador. Di ba? O sabi niya, kung mamaya na mismo mga juror, kami, papataw na lang namin yung parusa kung pag sinabi ng mga juror na guilty, kami magpapataw ng parusa sa ayon o sunod sa batas. Yun naman ang expertise namin. Di ba? Pero yung mag-determine ng kung sinong guilty at innocente, dapat mga mamamayan. Jurors. Yun, jurors. Kaya yun ang
magandang nangyari doon na Utol Camilo at sa yugto po ito, kung mayroon kang gusto batiin mo na. Binabati ko ang aking mahal na misis. Wow. Si Nora Tiong Comedian. AKA Ate Guy. Ate Guy. Ate Guy, maraming salamat ha. Yung mga anak mo sa Dubai. Ang aking anak sa Dubai. 3 yan. 3. Yung panganay si Michelle, sinundan ni Camilo Jr., Jed, at saka yung aking bunso, si Marian Camille. Yeah. At kanina, pagdating natin dito, nakasalubong natin. Mabuti, di siya lumagbas, ha? Si Roland. Alam mo naman, pamuso din yung programa niya. Hataw ng bayan! Meron pang pa niyan si Roland, ha? Meron pa siyang asosasyon ng mga motorsiklo riders, ano? Yan yung yan? Motorcycle Rights Organization, di yan? Hindi, Hataw ng Bayan yata yung kanya. Hataw ng Bayan Motorcycle Association. So yung mga yan, panay hataw niyan eh. Hataw eh. Hindi, bawal dito sa Mandaluyong may kangkas, ha? Bawal. Kailangan kamag-anak. Oo. Pwede babae. Pwede babae. Pero pag hindi magkakilala, bawal dito, huliin sila. Ganon? Oo. O kaya kailangan bago mo iangkas, Roland Gunugbas, yung isang babae, pakasalan mo muna. Hindi, kahit hindi mo kanano basta babae. Sa babae, okay lang. Sa mga lalaki. Kung girlfriend mo, asawa mo, pinsan mo, Pwede, kahit sino. kabit mo. Pero yung lalaking kaangkas mo, na hindi mo kano-ano, yan, question riding in tandem. Yan ang tandem sa kanila dito. Alam mo, yan din hindi rin ako masyadong conforme dyan sa batas na yan tuloy. Alam mo, Sa bagay, may motor ka eh. Sinasagkaan mo naman yung karapatan na, di ba? Oo nga eh, but Sipin mo na lang. Iilan lang yung kaso ng riding in tandem. pinarusahan mo ang lahat. Pinarusahan mo milyon-milyon. Oo. Di ba? Asa nagwan dyan? At nagagamit pa yan ng mga pulis crowd sa pangungutong. Oo. Yan pa, isa masama dyan. Hindi lang pulis, pati mga traffic enforcer, mga MMDA. Yes. Kita sila dyan. Nag-uubisa ang corruption dyan. Pero kung may trial by jury, yari sila. Yeah, hindi sila pa pwedeng gumanyan-ganyan, ha? Oo. Hindi nila pa pwedeng bubus-abusin ng mga boss. Oo. Diba? Walang mayaman, walang mahirap, kahit na ikaw, Pangulo, Presidente ka ng bansa. Mananagot ka. Mananagot ka pag kayong janitor sa Malacanang, inapin mo. Naku, hindi po pwede yun. Ngayon, balikan na natin, Toldong. Gusto kong banggitin ng pangalan nitong OFW na kung maaari. Kasi ito pupunta sa atin bukas to eh. Ayan, okay. Ang pangalan niyan? Ang pangalan nito ay Amanda Ariñas. Amanda Ariñas. So, galing pa to sa Quezon Province. Makin mo na kumpleto na lahat ang papeles nito. Okay. I-upload ng mga immigration. Arbitrary. At saka, anong nakakapagtaka dito? Pinayagan na nga ng Dubai. Binigyan na nga ng visa. Binigyan din ng DFA natin ng passport. Kompleto na. Actually, ang pangangailangan nandito na. Base lang sa duda ng mga tao natin sa immigration. Minsan dyan nag-uumpisa naman ang tagayan. Yan ang sinasabi ko to, isa sa mga batas na walang kwenta. Hindi siya just. Oo. Diba? Kasi dapat ang batas, just at pasado sa sentido común. Oo. Diba? Pag idinaan mo yan sa sentido común, dapat pasado siya. Pero mo, gumastos na yung tao eh. Oo. Ipalagay mo na duda nila, kasi tourist ang visa, di ba? Oo, bakit bawal ba maging tourist? Yeah. Maring duda sila na eto, nagtuturis-turistan lang ito eh. Pagdating yan doon, maghanap ng trabaho eh. Hindi, ang totoo, sa Dubai, kahit na turista ka doon, Pwede ka at nandoon ka na, kasi yung mga employer doon, ang hinahanap nandoon na eh. Oo, gano'n. Oo, ngayon, sa kanila. ngayon, sila mismo ang tutulong para maayos ang visa mo from tourist to working visa. Pero may priority ka kung nandoon ka na. Nagtataka ako, bakit yung ating pamahalaan, salit na tulungan itong mga kababayan natin ito, na makarating doon, makakuha ng magandang hanap buhay, iniipit pa natin dito. Well, kaya tinatawagan natin si Vice President Binay.
OFW Charlton. Alam niyo tol, hindi naman natin din maisisi sa pamahalaan kasi nagpapatupad dyan ay yung immigration. Immigration. At yung immigration na yan, ang kanilang sinusundan, batas din. May batas yun eh. May batas yun tol. Kung hindi ako nagkakamali, yung anti-trafficking law. Ang kanilang ginabasihan. Oo. Ang problema na dyan, although hindi ko pa nakikita at nakilatis yung batas na yan, kasi malamang pagdating sa IRR, pinalawak nila yung scope. Malamang ha? Para lumaki yung diskresyon nila. Yes, at yung mga yan, marami tayong nadidinig, yung iba, hindi rin garapal, yung iba, garapal. Nangihingi talaga nilagay. Kung may pasungol ka demando, malamang. Hindi alam mo ba na hindi lang sa mga turista yung escort system? Diyan mismo sa loob ng NAIA, may escort daw diyan eh. Meron. Escort. Dapat may salang natin dito yung commissioner, ha? Indatan lang eh, alam na, ito, lulusot mo to, hindi. At kapanayamin din natin ang dating commissioner ng BI. Oo, Si Atty. Humubono Adasa. Yun, natikim sila dyan, oo. Para mabigyan sila ng Immigration 101. Latigo ni Homo Bono. Ganun ba? Alam mo naman si Atty. Humubono Adasa eh. Masinggan Sabi niya. niya, okay na sa akin, tawagin mo akong Bono. Huwag lang Homo. Anyway, mukhang nakakubos yung oras natin ito, no? Pero bigyan na natin ng papya po itong mga kontra-argumento ng mga ayaw sa pagpairal ng trial by jury sa bansa. No? Ang sinasabi nila unang-una, hindi kaya ng Pilipino. Kung hindi kaya ng Pilipino dahil kulang sa pinag-aralan ng karamihan sa mga Pilipino. Yan ay mali. Kasi ang ginagamit lang sa paglatag ng katarungan ay sentido komon ng isang ordinaryong mamayan. No? Isang ordinaryong mamayan. Kumbaga kung ano yung requisitos para ikaw, ang isang Pilipino ay makaboto, able to read and write, swak na yun. Tayo naman, bata pa lang tayo, meron na tayong sentido komon eh. Alam na natin, sense of what is right and what is wrong tayo, di ba? At saka ginagabayan naman ang mga jurors, ng mga abogado, no? At saka mismong judge, para paliwanag kung anong bagay hindi maliwanag. Kaya matututunan din. Hindi kita kailangang maliitin ang Pilipino. Sa abroad, ang Pilipino ang pinakamagagaling eh. Bakit kasi iniisip nila to na kailangan bago ka maging epektibong judge o jurado o juror, kailangan mataas ang yung pinag-aralan o graduate ka ng law, rocket scientist ka, hindi ho ganon. Kasi ang tinitingnan lang naman doon kung sino may kasalanan, kung sino wala eh. Diba? Yung iba, hindi na nagtatanong, tinitingnan lang yung body language ng suspitsado, alam nila kung may kasalanan o wala. Diba? Ngayon, may pag-aaral ko. Ang pag-aaral na ginawa itong grupo niya, Bill Clinton, dati former president of the US. At doon na kanya napatunayan na 99.9% ng lahat ng tao sa buong mundo, regardless of the color of the skin, height, o kung saan bansa nang galing, di ba? Maganda ba? Pangit? Regardless, no? Magka-pareho. 99.9%. Brain power. Ang genomes, yung DNA. Kaya kung mapapansin mo, ako napansin ko yan nung nasa Saudi ako. May mga bata nung mga kilala ko doon. Palaging kinakalabit yung tatay. Baba, shoot, baba. Parang, tay, tingnan mo. Hindi ba gano'n din ang galing ng mga bata Pilipino? Di ba? Curious sila, di ba? Curiosity. Yan. Kaya nasabi ni Bill Clinton, meron ng 0.11% na medyo nabiyayaan ng utak na medyo mas magaling kaysa pangkaraniwan. Mas matalino, kumbaga. Kaya nakakarating sila sa Harvard. Ito, speech na ito na ginawa ni Clinton sa Harvard. So sabi niya, kayo, belongs, I'm sure, you belong to the 0.1 of 1%. Kaya kayo nakarating sa Harvard. Kumbaga din sa atin, kaya kayo nakarating sa UP. Di ba? Kasi kakaiba meron kayong pornographic memory. Photographic. Photographic pala. Di ba? Kasi
ang kataluluhan ng tao, minsan nasa pan lang yan sa memorya, kung magaling kang mag-memorize, kaya mo sagutan yung mga question, pero ang tanong, yung pagdating ba sa takbo ng kaisipan o prinsipyo, wala kinalaman niya yung dulong doon di ba? Konsensya nagdidikta doon, di ba? Asumsi, di ba? So sabi niya, you can make a difference. Pag ginamit nyo ang inyong pagiging kakaiba, ang inyong talino para sa kabutihan, gaganda mundo. Tama. Ang tanong ko, hindi nga ba't karamihan sa mga sumasalaula sa kahit ang bansa matatalino? Yun ang sinasabi ko. Yun ang number one na argumento dito sa mga sinasabi nila na kulang sa pinag-aralan ng ang mga Pilipino, karamihan sa mga Pilipino. Yung sobrang talino, delikado. Delikado kasi kaya niya panusutan lahat di ba? At nga yung may kilala ako matalino, huli-huli na sa akto ng misis. Ayaw pamin. Ay po, mamin. Ano sabi niya? Ba't nandiyan ka? Hindi ba ikaw to? Hindi ba ikaw to? Anyway, hanggang dito mo muna natin. Palatutunan na ito. Doon sa araw na ito, mga kapwa Pinoy, no? Alam mo naman na ito. Oo, gusto ko lang i-remind ang ating mga leader sa Philippine Trial by Jury sa Biyernes, September 26, no? Tuloy ang ating meeting sa Arroceros, no? At para makita-kita tayo lahat. At sa pangalan po, sa pangalan natin producer, Romel RJ Haliurina, kung nyo lagi nakandang maglingkod, kikilatis na gari po lamang hanggang bukas sa ganito pa rin pong oras at himpilan. Minutes na?